Papasok natin mata. Ha? Ano pangalan mo? Castillo. Castillo? Sige, mamaya. Ano kita? Kaya si Pastor. Hindi ba absent mo, madam? Isa lang? Kasi man sisinungaling. Lagi na ako ulit eh. Oo, tingnan mo, lagi ganti. Yeah. Ano ka, proud ka ba? Lagi na ulit eh. At least pumapasok na. Grabe ka pira mo, madam. Ang ina po. Mukha kita kay Titi. At least pumapasok ka. Isa sa inyo. Sige, ang lesson sana na ituturo ko ay yung SSRP. Ang SSRP, mga pare, ay pag namatay yung isang router, may sasalong router. Magkakaroon siya ng virtual router. Pero, kanina hindi ko na rin sa sinama sa exam, kaya ang concentration na lang natin, yung port security. Port security. Fred, ano balik ka? Rose, ano balik ka? O, nandun natin. Ha? Saan ba nagaling? Ha? Bakit yan? Kasi sino yung natid mo? Sino yung natid mo? Ha? Walter? Order sa? Ano ka na ba ba? Shop na ito. See you. Yung online shopping ka pala. O ano pwede ko orderin doon? Saan nyo? Baka order, hindi ko galing sa akin kahit anong oras. Sir, pinag-iitiripan ka, sir. Ano ba? Akala na kayo pagduran. Hindi ako parang may sir. Akala na kayo pagduran, sir. Huwag ko lang malikot siya ako. Sige lang, sige lang. Hindi daw ba? Walang coaching na sa wala ikaw wala. Hindi niya sinabi sa mga kon eh. Grabe na ba? Oo. Gusto mo yun. Wala ba makakalimutan yung mga ino ko? Ayan na siya. Okay, sige. Start na po tayo. So ito po yung ang gagawin lang po natin ay port security. Ang port security ay hindi na makakapunta yung Di ba lang natatakot yun? Ha? Di ba lang natatakot yun? Hindi po, sir. Yung tropa ko. Hindi na nga, sir. Hindi ako nag-reply. Natatakot na yan. Ha? Napapanik na yun, sir. Ano? Napapanik na. Oo. O sige. So meron tayo bilang 10, bilang 20, bilang 30, bilang 40. Tapos ito po yung mga IP address niya. Okay? So, ito po yung first usable at saka last usable naman po ito. Tapos
multi-layer switch siya. Bakit mo natanggalin ko na yung isa para... wait. Saan nyo nakikita yan? So, lagyan natin to. Ano muna? First usable. 192.168.10.1. Tapos, 10.254 naman yung ano, yung flash usable. Close ko lang siya. Yan naman, 192.168.20 naman, that one. Tapos 192.168.20.254. Kasi yun yung last usable. So ito, tapos lalagyan ko lang dito, 30.1 naman to, 40.1 naman isa. Puro klase lang naman. 30.1. Ito naman 40. 40.1 tapos 40.25. Okay, so lalagyan na natin ang IP dito. Tapos yung mga gateway niya, sa MLS, ang gateway natin ay VLAN. Okay, kung natatandaan po ninyo, VLAN ang gateway natin doon. So siyempre, unahin muna natin yung VLAN. Enable connectivity hosting MLS1. Tapos VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Wala nang pangalan, okay lang yan. Tapos in VLAN 10. Ito yung gateway na dito. Okay, sa multi-layer switch. Tapos IP address, last usable. So 192.168.10.254. Tapos at 255 isang 0. Ganun din, yung ano, din na natin kailangan ng no shutdown kasi always up na siya. VLAN 20, IP address 192.168.20.254 naman. Kaya lang, di tayo magka-connecta kasi nga, kailangan muna natin i-ayos yung ano niya, yung switch port mode access, di ba? Yung S, FA01, saka FA02. FA01, tapos switch port mode access, VLAN 10. In FA02, switch port access VLAN 20. Okay. So yan, dahil sa okay na siya, let's see kung pwede na siya mag-connect. Local lang naman to, local lang naman yung testing. Gawin mo na tayo. So yan, nagkaano siya, nag-successful na siya. So dito rin, ganun din gawin natin. Sa switch naman natin, 30 saka 40, no? Switch at MLS2 naman to. So, ang nalagay natin dito ay gateway, diba? So, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Tapos, in VLAN 30 na tayo. In VLAN 30.
Sa bilang 30, so ang IP natin, IP add 192.168.30, then 254. Tapos sa bilang 40 naman, 40 then 254. Sabihin ko mamaya, papuntahin ko kay DPD. No? Ano? Medyo takot siya. Ako din, papuntahin ko. Takap sa office. Tapos pupunta ko sa office. Tatanungin niya kung tatawag sa akin yung office. Sabihin ko, ito ako yung ginat eh. Nagtotoo pa nga. Madali ka problema sa tulog. Okay, so ito na yung sa nilagyan ko ngayon. Siyempre, ibibilong natin sa bilan nyo, di ba? Itong bilan 30, FA01. Ito namang FA02, bilan 40. So ilalagay lang natin yun. In FA01, switchboard mode access, switchboard access bilan 30. FA02, switchboard mode access bilan 40. Ayan, okay na siya. Then, let's check kung fast forward. Okay na siya. So ngayon, ito naman, gawin naman natin ito fast B. Tapos for channel 1. So, ano natin ay 4, 5, at saka 6. In range, FA04 to 6. Tapos channel group 1, mode desirable, pag P. Desirable. Exit or channel 1. Switchboard mode from. Dynamic natin. Gawin natin desirable. So, auto. Ito naman, in range FA04 to 6, channel group 1 mode desirable. And then, in for channel 1, switchboard mode, dynamic. Ano yung auto kanina? No? Auto ko rin ako. Auto ba? Auto ba ito? So, okay. Ngayon, so, pa-fast forward natin. Dito naman ako ngayon sa sa left side. Ito. So, 140, 60, 10. Ito ay FA03. So, para magkaroon ng para mag-route siya, para maging router siya, di ba ginagawa natin IP routing. Yan po yan, para mag-route. Then tapos, FA03 po ito. Ayan, FA03. 140.16.10.1. So, in FA03, kailangan nilagyan ng no switch port para malagyan natin ng IP address. IP at 140 ba? 160. 140.16.10.1.
kabila naman. Ito. 8G000. R1 80,000 IP at 140.60 10.254. No shutdown. Okay. So, ay nagawa na natin yan sa kabila naman. So, nakulit na natin ito. Ano? Tapos, etong ano, etong command na to, ginagawa natin siyang router. Yung IP routing. Kaya meron akong Ducio IP route. Yan, no? Meron siyang routing. Ngayon, sa kabila naman, gano'n natin, gagawin natin. Ito naman, so 198.60 10.0. So, siyempre IP routing ulit. Exit IP routing para mag-route. Then in FA03. Ito po yung 03 First usable 198.16.10.1. IP at 198.60.10.1. So, puro klase naman siya. So, ayaw dahil ang kailangan natin no switch port. Tapos, saka may lalagay yung IP address. Yan. Okay, and then no shutdown. So, okay na, nalagyan. Tapos dito na lang sa kabila. Ito po yun, G000. No, enable, whatever. G0 host name, R3. G000. IP address 198.60 10.254. No shutdowns. Okay na siya. Dito na lang tayo sa taas. Okay na tayo. Taas na lang po pili natin. Ngayon muna natin dito sa left side. First at saka last. S010. S010. IP at 200.190.1. 200.190.1. Tapos, slash 29 siya. Kaya, 3255 sa 248. Tapos, no shutdown. Okay. Tapos yun dito naman sa kabila. Last usable. Ang last usable dito ay 6. Okay, kasi 8 lang yung ano eh. So, bali 6 S010. No. Enable ng host name R2. S010. IPR 200.190.6. 240. No shutdown. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ito po, itong line na to. So 190.80. S011. S011 IP at 190.80.1. So 2418 kasi slash 29. No shutdown. Tapos
Ito rin po, S010. Then IP at 198. 100, sorry. 100, 90, 80, that's 6. 240. No, shut down. Tama na, 100, 90. Okay. Tapos, ito na ako sa baba. Isa na lang. Ito, S011 slash 30. 1 and 2 lang yan. 011 IP at 209.165 200 that 1 that 252 no shutdown. So 252 siya kasi slash 30. And then ito naman S011 in S011 IP at 209.165 200.2. Yun, so okay na yung mga ano natin. Okay na yung network, pero syempre hindi pa magkakakonect yung fast forward. Ito pala yung magkakakonecta, no? Magkakapamilya. Tapos, ito mga routers, point to point, nagkukonect yan. Pero syempre, ito hindi pa. Going near, hindi pa. Gagawin natin, lalagyan natin ng OSPF1, area 0. Okay po? So, paano gagawin natin dito? Go here. Gagawin natin ng router, OSPF1, tapos router ID, 11111. Then pagkatapos sa mabilis, ilalagay lang natin dito sa mga interface, S010, S011, at saka G000. So, lagyan lang natin. Ganito lang po yan. G000 muna. IP, OSPF1, area 0. Ganun lang, mas madali. Tapos, S010, i-add ko na lang yan. Lalagay lang natin yan. And then, S011, lalagay ko lang uli yun. Enter. So, ganyan lang yung yung router SPF. Madali, no? So, ito yung 111. Ngayon, sa kabila, lagyan naman natin 222 naman dito. So, router OSPF1, router ID, lagyan natin. Sir, pwede bang nilagyan ng router ID? Pwede. Kaya lang, ang gagamitin yung router ID, yung pinakamataas na ID. Pag tinignan nyo. Kung ayaw nyo maglagay ng router ID. Ito, parang lang madaling basahin sa router na yung 222 ay R2. Ganun lang siya. Ngayon, ano yung mga interface na nandito dito? S010 at saka S011. Dalawa lang ako sa kanil. S010 IP OSPF1 area 0. Tapos S011 IP. Ayun, ang nag-connect na. Lalagay ko lang yan. Ano lang siya. So itong adjacency, ibig sabihin, nakita na niya si 111 nakatabi niya router. So tingnan niyo po. Do show IP route. Ayan, may nabasa na siyang nakahiwalay sa kanya. Si 140-6010. Sino ba yun? 140-6010. Ay, ito yun. Nabasa na niya. Nandito siya. Nakita niya? Okay. So, ito naman. Sa pangatlo. Ganun din. S010, S011, tsaka G000. Ilalagay natin. Router OSPF1, router ID 3333,
Tapos, in S010, IP OSPF1, area 0. In S011, ako ko na lang, ayun, nag-connect na rin. Tapos, dalawa rin nag-connect. Kita nyo? And then, pagkatapos, kasi adjacent sa dito eh. Kaya nag-connect, adjacent sa dito. Sino pa? So, isa pa. In G000, IP OSPF1, area 0. Yun. Sa tingnan natin, do show IP route. Ito yung mga nababasa niya na malayo sa kanya. O di ba malayo ito? Si 140, ito yun eh. Tapos sino pa? Si 200, 100. Sino si 200, 100? 200, 100, ito yun. Tapos ito. Okay, okay, ito pa. Siyempre, router na rin ito. Lalagyan din natin ito. Router OSPF1. Router ID, gawin natin si 4444. Tapos, ito ano mga interface nito. Hindi natin pwede isama yung interface nito ha. Ang ginamit kasi natin dito ay VLAN 10. So, lalagyan natin dito ay yung FA03. FA03 na IP, di ba? Hit FA03 IP OSPF1 area 0. Yun, connect. No? Nakita nyo? Nag-connect siya. Ngayon, try natin kung nababasa na yung VLAN. Nakulit yung VLAN pero do show IP route. Hindi niya nababasa ito. Itong 192.168.100. So, try natin. Ang kailangan natin ay VLAN 10. Okay? Tapos, IP OSPF1 area 0. Hit VLAN 20. May candy ka? IP OSPF1 area. May candy ka? Try nga natin kung masasama. Lang, hindi niya makita yung ano, no? Hindi niya makita yung VLAN 10. Dapat nakikita niyo yung VLAN 10. Hindi naman kasi pwede dito yung ano eh. Try natin. Ito kasama yung ano. Okay. Tapos dito naman, kabila. Router OSPF1, router ID 5555. Tapos in FA03. Ito po yung FA03. Ito to. IP OSPF1 area in VLAN 30 IP OSPF1 area in VLAN 40 IP OSPF1 area. Do show IP route. Nakahit yung ano niya, no? Nakahit yung route ng 1 time.
yung ano, ito naman yung port security. Ang port security ganito. Itong port na to, kikilalanin niya na ang nakakonect lang dapat sa kanya ay itong PC na may MAC address na ganito. Pag pinalitan natin yung iba sa laboratory natin, usually ganito yung pinagawa ng mga estudyante. Sa lab na merong desktop, kukuhanin yung kable, kukunik sa laptop nila para magkaroon sila ng internet. Tama, ganun yun. Kasi sa layer 3 o dun sa yung mga viruses saan nagagaling? Palagay nyo, mga viruses. Sa internet, usually, doon nagagaling sa mga dina-download yung kabulasuggan. Di ba yung dina-download nyo yung mga ano, yung mga visa. Kahit mababait kayo eh, di ba? Visa ba talaga dina-download nyo? Yan. Okay, doon nagagaling. Anong pang-protection doon? Di ba firewall? Firewall sa mga pang-protection doon. Ang problema, yung manggagaling sa ibaba. Halimbawa, meron kang dalang laptop sa school, kukonekta ka sa network doon, may virus yung ano mo, may virus yung laptop mo, di hawa lahat yun. So, ang tawag doon, layer 2 protection. Doon pa lang sa ilalim, okay, di ba dati usong-usong, pag may USB, sinaksak sa computer, damay na lahat yung, huwag niya, wala nang ganun eh. Tama, okay naman ganito. Yung, sa internet kasi, yung firewall ang pangalan, pero doon sa labas, mahirap yun. Ngayon, ito ang gagawin natin. Yung switch natin, lalagyan natin ng protection. Okay? Ang tawag doon ay port security. Tingnan nyo ito. Itong FA01. Ito ang port security. Ang port security, meron tayo, pwede natin i-limit maximum yung MAC address na pwedeng dumaan sa kanya, pwedeng kumunik sa kanya. Halimbawa, papalitan mo yung cable na yun. Mamaya, tetestingin natin. Papalitan mo yung cable na yun. Kukunik mo sa laptop mo. Gagayin mo yung IP. Madidetermine yung switch na, hindi ikaw yung hindi ikaw yung PC na nakakonect talaga sa akin. Okay, isa yun. Lalagyan natin ang maximum number ng MAC address. Meron pa, merong manual dyan, manual at saka speedy. Ang manual, ilalagay mo ng kusa yung MAC address mo. Ano, computer mo yun. Ayaw mong gagamitin ng kapatid mo yung cable na yon or yung port na yon. Pwede i-manual mo, ilalagay mo din yung MAC address mo o kaya naman sneaky, automatic detection ng port. Okay. Tapos, meron din tayong violation. Halimbawa, ako yung ako Sir Jeremy. Nakita, may isang estudyante na kumunik sa laboratory na hindi naman computer ng DYCI. Malalaman ko na nag-connect kaagad yung kasi may report, may violation. It's either mamamatay yung linya o kaya naman ay merong magti-trigger na magsisend sa akin ng report. Yun. Okay, so paano yun? So, sige, mag-try tayo ha. Halimbawa, ipakinggan niyo po mabuti. Sabi ko, bago ka mag-exam, pumunta ka muna sa Commercial break. Ano pangalan? Hindi ko ngayon dito sa configuration natin. Ayan, lalagay ko. Base. Okay na? And then enter. Yun. So, isa lang kikilala. Tapos, lagyan pa natin. Switch port security, violation. Gawin muna natin, takbo pamimilian eh. Protect, restrict, gawin muna natin shutdown. Mamamatay yung linya kapag may tubaydor. Ayan, di ba? Halimbawa, ito na. So, tingnan nyo nagsasuccessful yan. Tingnan nyo So, successful yan sa lahat. Okay. Ngayon, may isang kamote na may dalang laptop. Ito yun. Si kamote. Si James Santiago. Bagsak!
Bagsak, James. Okay. Ngayon, bagsak si James. Alala, kumigil mo ba? Hindi na kumigil mo, ano? Ano? Speechless na po. Obi, yung ano, yung pagtagalin nyo, yan yung pumunta sa office. Pag tinawagan ako ng office, sabi ko, wala lang. Okay, so ayan, mga pare. Ngayon, siyempre, di ba bilang 10 yan? Lalagyan ko lang, gagawin yung ID niyan, o kaya kahit anong pamilya nito. Di ba pwede naman 10.1, 10.3, 10.4. Pero para lang sigurado, lilipat ko to, yan, kinuha ko halimbawa. Tapos lalagyan ko ng IP. Ganyan po yan, ha, kung ano mangyayari. Lalagyan ko lang 192, 168, ito pala yung IP mo, sabihin na ganyan. .1 ka pala, gagayahin ko. O pero kahit naman .5, pwede naman yun. Kasi pamilya din naman siya, di ba? .254. O so okay na, parang okay siya. Pag magte-test, pag-connect ngayon siya dyan, di ba? Magbabrowse siya, magpiping siya, basta mag-internet, basta tumawid siya sa network, at kahit anong gawin niya dyan, di ba? Pin lang siya. Ayun, namatay. Ano niya? Na-determine na merong intruder. Ito yung ano, ito yung kaninang panlaban doon sa bilang attack, ACP spoofing, at kung ano-ano pa. Ngayon, paano natin malalaman sino yun? So, ito para makita mo yung report kung sino yun, kung sino bang address. Ito yun. So, show port security tapos interface FA01. Yan. Titignan mo yung report kung sino. Ito yung ano mo, di ba? Naka-port security tayo. Protektado yung port mo. Tapos ang violation shutdown. O, tingnan nyo, ang maximum address na pinapayagan lang sa kanya ay isa. Pero may nag-violate ba? Violation count 1. Sino yung sino nag-violate? Si A, yan yan, A32A. Yan ba si A32A? Yan natin. Dito sa config, ito yan. Siya yan. Ngayon, huli ko na siya. Hindi siya makakapasok lalo sa ano ko. Pag-block ko na siya tuluyan sa buong network ko. Tama? Ngayon, siyempre, babalik natin yung ano. So, siyempre, dahil sa ikaw ang mag-add, pero actually, hindi naman talaga dapat shutdown. Pero pinakita ko lang sa inyo, iyan ang isa sa mga violation. Na makikita mo, official guarantee, nag-down yung ano doon, yung switch. Pupunta ka agad ako doon sa Nexus, halimbawa. Kukunin ako agad yung nandun. Eh ito kasi hindi mo alam kung anong ginagawa nila sa laboratory. Actually, there are many ways to determine kung anong ginagawa ng mga estudyante doon kahit wala ka. Maraming mga, kahit na anong pinagbabrowse nila doon, hindi sila pwede magsinungaling o kung ano-ano. Naalala ko one time, pero that is way back ago. Diretso ka agad sa sa OSA. Yung gumamit ng Yahoo Messenger. Kung alam nyo pa Yahoo Messenger, tapos nakita ko merong kinakausap na naka-bikini. Diretso ka agad siya sa pwede mo kasing gawin yun eh. Yung lahat na yun eh. Okay? So, na siyempre, namatay. Kailangan buhayin natin kasi ito ang connecting it FA01, shot, no shot. So, mabubuhay natin na nyo. Pagka ito kinikilala niya. Ganyan po siya nakakaping, walang problema, successful. Diba? Ganun yun. Ngayon, halimbawa, yung gamitin naman natin yung sticky. Pag yung dalawang computer ang pa-accessin mo doon, gawin mo yung maximum niya, 2. Okay, so ito tingnan natin. Gawin natin ito, pagsabayin natin, FA01 tsaka FA02. Pagsabayin natin dito. Ayan. Enable, connecting. E-trace FA01 to 2. E-trace FA01 to 2. Yan. Kasalagan ko, switch port security. Ito muna. Command. Tapos switch port security,
maximum, gagawin kong 1 lang. Isa lang. Tapos switch port, port security, gagawin ko yung MAC address niya. Dahil kaysa maglagay pa ako, ito na lang gagawin ko, sticky. Dynamically secure address. Siya lang mag-determine kung anong tatawid doon na MAC address ng una. So, gagawin ko lang sticky. Tapos, switch port for security violation, restrict lang. Para ano? Para hindi mamamatay, tuloy-tuloy pa rin. Pero may import din ako na merong na gano'n. Na may import pa rin na may violate. Okay? So, tingnan na natin. So, ito, gumagana pa. Tingnan po natin yan. Itong dalawa na to, gumagana pa. Okay yan. Fast forward lang natin. Tapos, ito naman, dito siya na makukunik kahit saan dyan. So, si Bagsak James ay kukunik, halimbawa 30 dyan, o 40.1, 40.254. Yun. So, kukunin ko naman to, tingnan nyo ha, lalagay ko dito. So, ngayon, magtatry siya mag-internet. So, magtatry siya mag-internet. O kaya, bigla. Ayan. Di ba, failure? Ngayon, sino yun? Si 32A yun. So, dito na natin makikita, kasi doon siya nag-alarm na yung sa show for security FA02. Show for security interface FA02. Ayun o, di ba siya yun, si A32A? Ngayon, pag binalik namin ito, hindi na ako mag-a-up, hindi na ako mag-a-ano, automatic. Kilala na niya kaagad itong computer na ito. O, diba? So, ayun yung for security. O, ito gagawin nyo ngayon. Diba? Hindi, ito to. Kahit sa ano. Tapos, last na mga pare. Ano ba yan? Ano na ba yan? So, isa pa, ang gagawin nyo mga pare, Sakto lang. Connect ko lang. tapos, ito pala yung mahalaga yung gagawin. Kung gusto nyo na magka-certificate, ha? Yes. Sir, kaya